ang katotohanan. Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Dito tayo kay Ping Lacson. Mga kababayan, may tanong ko lang. Sino kaya itong pinaparinggan ni Ping Lacson na isa daw baliw na pusa or crazy cat at yung ulol na aso? Sino kaya ito, mga kababayan? May pinaparinggan si Senator Ping Lacson. Ito pakinggan ninyo Ito po'y mula sa 1PH ng TV5 News. Ads lang po, mga kababayan. Abay, nakita ko nag-tweet si Senator Senator Lacson. Lacson. Oo. Ang sabi? Abay, nag-tweet siya. Hindi ko lang ipapakita natin. Pero nag-tweet siya, sinasabi niya na naghahanap siya ng mga vet. Yan ang Veterinarian daw. yan ang bet. Mga hayop na to. Specific ang kanyang paghahanap. Kailangan doon ng vet kasi may problema siya doon sa maingay na aso sa taas. Annoying dog. Maingay na pusa sa baba. At crazy cat. Hindi ko. Yes. Barking on the upper floor at saka sa ground floor naman may nag-meow-meow. Ngayon, mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo. Alam ko matatalino tayong lahat. Ang Senado ay tinatawag yan na mataas na kapulungan. Ang Kongreso ay tinatawag yan na mababang kapulungan. So si Marcoleta tahol ng tahol nasa mataas na floor. Si Kiko Barsaga, miyaw ng miyaw, nasa mababang floor. 'Di ba? Kita ninyo? Ang bilis lang. Help. Is there's a veterinary clinic with an animal psychiatric ward. We have a crazy cat that keeps mewing on the ground floor. Nasa baba. And annoying dog that keeps barking on the upper floor. Sa madaling salita po yan, ang Kongreso po ay nasa mababang kapulungan. Ang Senado ang nasa taas na kapulungan. Diba? So, alam nyo na, mga kababayan. Bakit? Ano nga bang kadahilanan, mga kababayan, kung bakit ganito na lang ang post ni Senator Ping Lacson? Bakit? Ganito po, pakinggan natin. Makikinig sa atin sa radyo mamayang 10 p.m. Ang tweet po ni Senator Ping Lacson, help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Yun na. So, Pero, walang Hindi binanggit talaga. na pangalan. wala. Pero kadahilan. Dito sa akin, mga kababayan, kapag nagmiyaw ang pusa, sinisitsitan ko yan. Kapag hindi makinig, hinahampas ko ng walis. Dito naman sa amin, kapag ang aso tumatahol-tahol, anong ginagawa ko? Sinasampal ko yung uso. Di ba titigil? Or else, kaya siya nagmimiyaw, gutom or uhaw. Or else, kaya siya tumatahol, gutom o uhaw. Kailangan mo po napansin, kailangan mo siyang lambingin, kailangan mo siyang pakainin. Kasi kadalasan po sa mga hayop, kapag ito po'y nagmimiyaw at nagtatahol, gutom. Gutom. Kulang sa pansin, kulang sa aruga. Yan po ang totoo. Di ba? Dahil ako po ay mahilig mag-solve ng bugtong. Mahilig ako sumagot sa mga bugtong. Parang nasagot ko. Hindi ba? Hindi. At saka, ang matindi dito, may nag-react. Oo, pakinggan natin. Sino nag-react? Ang aso ba o yung pusa? May nag-react din na pusa Ay. Natin muna tayo sa, Diba? sa upper. Kita niyo, Upper. Sige. Ano ba yung upper? Para fair, i-playback po natin ang mga soundbite po ni Ginoong Marcoleta. Ayan, si Marcoleta. Pakinggan ninyo. Asa na? Pakinggan ninyo. Okay. Oy, hello muna kay Joven Carol, waiting kay lang daw po. Ang, kay Omar Mukha. Alam na. Yung mga tao ang media, alam kasi Julio ng tao. Matiaga Jr. and Jessica Nonato. Hello. Alam Lindsay. ng At media kay Angel kung sino yung Magno, maingay na aso sabi niya humanitarian, sa taas. big word. Peter Yeah. Paul At sino yung miyaw ng miyaw sa baba? Alam ha. Darren Nag-react, ano magagawa po namin? Huwag kayong magalit sa amin. Magalit po kayo sa kanila dahil sila yung nag-aaway-aaway. Di po ba? Ito po. Panoorin ninyo. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson Laksyon.
revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA. Totoo naman talaga. Hindi ba totoo yung ni-reveal ni Lacson na each of senador ay nag-insert ng 100 billion at bawat isa sa mga senador ay 5 to 9 billion ang makukuha sa bawat opisina? So hindi ba totoo yun? Totoo naman talaga. Saan ka nakakita na tumakbo ng senador na hindi gumastos ng 100 million sa kampanya niya? Ang tanong ngayon, saan nyo babawiin yung 100 million na yan? Magkano lang naman yung sinasahod din yung amount? Diba? Napakasimple lang yan. Gagastos ka ng 100 million, 200, 300, minsan 1 billion pa para manalo ka. And then pag nanalo ka, paano mo bawiin yun? Magkano lang ang sahod ng senador per month? Diba? Totoo yung ni-reveal ni Pampilo Lacson. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito, bakit pinayagan ito. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Ayun. So may nagsalita from upper chamber. May nag-react, may Pero tumahol. may nagsalita rin from lower chamber. Okay. Oo. Pinost sa Facebook. Nasaan? Eto, ang sabi, babasahin ko na Sige, lang. sige. Base dun sa post ni Congressman Kiko Barzaga. Okay. Sabi niya, hindi yan ang sinabi niya. Ang sabi niya, kala ko, friend mo hindi ko na lang babanggitin, pero may sinabi siyang tuta. Bakit mo siya inaaway ngayon? May bagong Senate President na ba? Di ba? Sagot yan ni Congressman Kiko Barzaga dun sa post ni Senador Ping Lacson na naghahanap siya ng vet. Pero sabi ko nga, wala namang pinangalanan si Senator Ping Lacson. So bakit may mga nagre-react? Bakit may nagmeow-meow sa kanan? At saka meron pang mga kababayan na plano ngayon na kudita na naman daw sa Senado. Di ba? Kudita na naman daw. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan I will tell you frankly, sa lahat na lang po ng investigasyon sa Senado, puro po talaga umiipan. Buti pa ako may tono, si Sara wala. Lahat, pag may investigasyon, pag may hakbang na gagawin ang Senado, si Marcoleta ang number 1 na tututol at mag-re-react dyan. Halos lahat. Kung hindi si Robin, si Marcoleta. Dalawa lang sila. Kung sino pa yung mga walang ginawang maganda, sila pa yung puro kuda. Totoo yan. Di ba? Kami. Diyos mio, Marimar. Hay, naku po. Senator Panfilo Lacson has steered controversy. With a cryptic social media post comparing some of his colleagues to noisy animals. More in this report. Tensions in the Senate continue to brew as Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson took to social media with another cryptic post. This time, likening his colleagues to noisy animals. On X, formerly Twitter, Senator Panfilo Lacson wrote, "Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor." While Lacson made no direct mention of names, the remark came a day after Senator Rodante Marcoleta's privileged speech on the Senate floor. Kaya nga si Amy Marcos nag-lift sa GC Pansin nyo yan mga kababayan. Kaya si Amy Marcos umalis sa GC. Bakit? Marami daw kasi tumatahol. Marami daw kasing nagmimiyaw. Diba? Ganyan po, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Alam nyo, sa totoo lang, ibang-iba yung politician ngayon at politician noon, mga kababayan. Bakit? Hindi po sila nagpapaligsahan sa gawa. Nagpapaligsahan sila sa pasikat. Okay lang sana kung sisikat ka sa mabuti. Sisikat ka sa kapalpakan. Take note, ang layo talaga sa totoo lang mga kababayan. Iba ang politician ngayon sa politician noon. Yung politician noon, nag-aawa yun. Bakit? Dahil sa pagandahan ng gawa. Yung isa, proyekto ni ganito, napakaganda. Pinapaganda yung katulad ng Makati. Pinapaganda ang Makati, naiinggit ang Taguig.
Inaagaw ng Taguig ngayon yung dapat sa Makati. Pero habang nagpapaligsahan sila, pagandahan sila ng serbisyo. Ngayon mga kababayan, hindi pagandahan ng salita, puro naman kapalpakan. Di ba? Nakita mo yan? Ganyan ang mahirap mga kababayan. Yung buboto ka ng isang politician, pero walang alam pagiging politiko. Bakit? Kung either dating artista, o di kaya dating negosyante, di ba? Kita nyo yan? Or else, tumatakbong politician para protektahan ang kanilang negosyo. Ganon sila, mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. Alam nyo dyan sa Senado ngayon, mabibilang lang yung mga matitinong senador. Mabibilang lang. And the rest, wala na. Yung parang, papasok ka na lang, tapos lalagbok ka. Ito with all due respect kay Senator Lito Lapid, wala talaga siyang ginawa. Pipirma lang siya, lagbok, tapos yun na yun. Diba? Sino pa? Si Pia Cayetano, ganun din, wala na. Hindi ko na naririnig yung mga pangalan nila. Si Alan, maririnig ko, puro puna. Sino pa yung mga senador? Napakadami nila senador Diba? Wala silang... Kung tanungin mo ngayon yung mga senador, katulad kay Amy, ang dami na daw niyang napasang batas. Tapos yung mga kapwa niya senador, puro na lang daw away, puro na lang daw birahan, banatan, siraan. Dami kang ang ginawang batas, hindi naman napapakinabangan ng tao. Yung batas bang nagawa mo, nakakatulong ba sa baha? Kaya nga sabi ni Willie Rebillame, tatakbo akong senador pero hindi ako gagawa ng batas. Bakit? Ang dami-dami ng ginawa ng batas simula nung unang mga naging senador na, hindi naman lahat napakinabangan ng tao. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, dapat nga si Willie Rebillame ang pinapanalo nyo dyan para gagawin ninyong ERCOS. Gawin ninyong CERCOS at wawawin yung Senado. Kaya pag nag-away-away kayo, bigyan ng jacket yan. Boom, tarat-tarat. Ganun ba? Tapos papuntahin nyo si Philip Salvador dyan. Tapos papanalunin nyo si Jimmy Bundok at kakantahan kayo ng let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Ganun lang dapat. Nandyan si Philip, nandyan si Robin, tatambling-tambling yan ngayon dyan. Ganun yun. Wala puro patutsadahan, puro parinigan. Tapos, walang ginawa sa bayan. Tapos magugulat ka na lang, ilang buwang nakalipas, ang gaganda na may panibago na namang property na bibili. May panibago na namang mansyon na nagpagawa. Tapos yung taong bayan, naghihirap din. Diba? Oh my God. Kita ninyo? Magalit sila kay PBBM kung hindi siya nagtatrabaho ng ayos, sabi ni Ma'am Perlatan. Diba? Diyos ko naman, mga kababayan. Ma'am Jean Lim, ayun, mega love shoutout. Tita Perla, ikaw ba yan? Tita Perlatan? Kasi may kakilala din po ako si Tita Perla ng USA. Hindi ba? Diyos ko. Sa Kongreso naman, ilang congressman lang nakikita kong gumagataw. Hindi ba? Pero yun yung mga kababayan, mas unahin pa nilang pagbulungan at pagmitingan ang house arrest kaysa sa sugpuin kung sino yung magnanakaw. At saka mahirap din kasi mga kababayan, mahirap po humanap ng hustisya para sa ating kababayan o sa ating mamamayang Pilipino na iasa natin sa Senado at sa Kongreso ang investigasyon kasi sila mismo ay kakampi sa mga magnanakaw. Minsan magugulat ka yung nag-iimbestiga, dawit din pala. Minsan magugulat ka yung senador na instead na binoto natin para magserbisyo sa atin, wala. Mas kinampihan pa yung magnanakaw niyang kapwa senador, katulad kay Bato. Anong sabi ni Bato? Anytime, right now, right here, magre-resign ako kung sangkot si Joel Villanueva. Ngayon, isa si Joel Villanueva sa nakasuhan kasama ni Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Ramon Revilla Jr. Kita ninyo?
Tapos magre-resign daw siya kapag napatunayan si Joel Villanueva. Bakit na-freeze yung account? Nandiyan pa si Nancy Binay. Kita ninyo? Magre-resign ako right here, right now. Ba't hindi siya nare-resign? Diba? Bato, Joel, resign. Tignan niyo, pakinggan ninyo. Gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control. Right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. Gusto ko sa... Ngayon, Bato, tanungin kita, alin bang uunahin mo? Yung mag-resign o magtago? Di ba? Alin ang unahin mo? Mag-resign ka kasi nasangkot si Joel, isa sa pinakasuhan ni PBBM sa ICI, o magtago ka kasi lalabas na yung warrant mo? Eto mga kababayan. Pakinggan ninyo Bato at Aguirre. Naku po. Diyos ko po. Hindi yan mag-resign, magtago. Posibleng maglabas ang International Criminal Court ng panibago arrest warrant laban sa ilang individual na isinasangkot sa madugong kampanya laban sa illegal na droga ng Administrasyong Duterte. Ito sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV matapos niyang makipagpulong sa ilang miyembro ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Trillanes sa naghain na reklamong crimes against humanity laban sa dating Pangulong Duterte. Kabilang po sa tinukoy po ng dating senador na posibleng isyon po ng arrest warrant ay sina Senador Ronald De La Rosa at Senador Bongo. Yung warrant, ang ni-expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Hinihinga ng GMA Integrated News sa pahayag sina De La Rosa at Go hinggil sa bagay na ito. Sinabi pa ni Trillanes na magsisilbi namang testigo laban kay dating Pangulong Duterte, si dating Police Colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma na nagsiwalat ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong nakalipas na administrasyon. Si Ruina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Tinig po ni dating Senador Trillanes, mga kapuso. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap po ang ilang kinatawan ng ICC at pumayag na tumistigo laban naman sa dating Pangulo. Posibleng maglabas ang International Criminal Court ng panibago arrest warrant. Ito pa, mga kababayan. Sa sinasabi ninyo na ang Senado gumawa ng resolusyon para i-house arrest si Digong at pauwiin sa Davao. Alam nyo ba, mga kababayan, na yung resolusyon na ginawa ng mga senador, nagpapatunay lang na kahit nakakulong si Digong, ay ma-impluensya pa rin siya kasi mas maraming senador ang sumuportang pauwiin siya. Kaya alam nyo kung bakit, mga kababayan, ginagamit po ng ICC na counter-arbiter. Arbiter ba ang tawag dyan? Ginagamit ng ICC yun na kaya hindi nila pauwiin si Digong, hindi nila pakawalan si Digong kasi nga daw, ma-impluensya pa rin. So, maraming salamat po mga senador sa ginawa ninyo na resolusyon at natulungan nyo po na si Digong at ang mga biktima niya sa EJK na mabigyan ng hustisya at lalong idiniin at hindi siya makakauwi.